Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa na sa mabuti po tayong kalagayan. Tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong Bible, tayo po atin po itong buksan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi po ng Biblia, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Tayo po sandali muna lang. Let's pray. Our most gracious God, Father in heaven, our Savior, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon po ito na kami po Lord God ay makapag-aral po ng inyo po mga salita. Lord God, use me mightily in this time, in this moment po, Lord God. Ikaw po Panginoon ang makita, Ikaw po Panginoon ang mapuri at masamba po namin ngayong oras po na ito. Lord God, wala po ang kakayahan, wala po akong magagawa kung wala po kayo Panginoon. Holy Spirit Lord, Ikaw po ang aking tagapagturo, Ikaw po ang aming comforter, Ikaw po Panginoon ang magturo po sa bawat isa Panginoon ng inyo pong salita Lord God. Lord, lugasan niyo po kami ng inyo pong banal po upang aming pong pag-aaral, pagsamba po sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan ay maging karapat dapat po Lord God. Lord, Ikaw po ang maitaas at Ikaw po Panginoon ang maging sentro ng pag-aaral po na ito tungkol po sa kaligtasan ng aming pong mga kaluluwa mula sa kaparusahan, kapahamakan sa impyernong lugar. Lord, Ikaw po Panginoon ang manguna. Gamitin mo lamang po ako instrumento. Bigyan mo po ako Lord ng more knowledge and wisdom at ng understanding po sa mga tagapakinig. Nawa handa na po ang aming pong puso at isipan. Patawarin niyo lamang po kami Lord sa aming pong mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ito po ang aking dalangin, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus, naming Diyos sa tagapagligtas at sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Ama. Amen at Amen. So sa atin pong binasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito po ang sabi ng Biblia sa Tagalog, "Kaya't kung ang sino man," pag sinabi pong sino man, kahit sino po, "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago." Nawa mabless po tayo sa mensahe ng salita ng Diyos. Sabi po ng Biblia, kung meron po kayong Biblia, ito po ay buksan po natin upang masundan po natin ang pag-aaral. Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo." Si Pablo po, hindi niya po ikinahihiya ang Gospel of Christ sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ito po yung kapangyarihan ng Diyos sa ikalilingtas. Salvation po ito to everyone that believeth, ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. May katanungan lamang po ako sa iyo na nakikinig po ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng Word of God, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10 verse 17. Kung sakaling dumating po sa iyo ang kamatayan, nakakatiyak ka na po ba na uuwi ka ng langit kasama ng Diyos? Are you 100% sure that you are going to heaven when you die? Nakakasiguro ka na po ba na sa langit ka po uuwi kapag ikaw po ay namatay? At ikaw lamang po ang makakasagot po niyan, oo o hindi lamang po. Kung oo, purihin po ang Panginoon. Kung hindi pa po, nais ko pong makinig ka po sa mensahe po ng salita ng Diyos upang malaman mo po at iyak mo po na sa langit ka po talaga uuwi kasama ng ating Diyos at tagapagligtas.
Sa Biblia po kasi, ang pagtanggap po ng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan lamang po ni Panginoong Jesucristo. Narito po ang ilang mahalagang hakbangin upang maligtas ayon sa Biblia. Lalahanin po natin na tayo pong mga tao, mararanasan naman po talaga natin ang kamatayan. Sabi nga po sa Hebrews chapter 9 verse 27, "And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment." At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Pagkatapos pong mamatay ng isang tao dito sa mundong ito, ay mayroon pa pong kasunod, mayroon pa pong after this, the judgment. Mayroon pong hatol. Isa-isa po kasi tayong haharap sa ating Panginoon, at isa-isa po tayong may kanya-kanya po tayong way kung paano po mamatay. May namamatay po ng pagkatulog, may namamatay sa disgrasya, sa sakit, o anuman pong uri ng kamatayan na naranasan ng tao. Pero pare-parehas lang po ang kahantungan ng mayaman at mahirap. Anuman po ang katayuan po natin, malusog man tayo o mahina, ay mamamatay po tayo. Sabi po ng Biblia, may appointed time po tayo na mamatay. At sabi po kasi ng Biblia sa buksan po natin ang ating mga Bible sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Ito po ang sabi ng Biblia, "For the living know that they shall die." Alam po na sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay. So tayo po, we all know na buhay pa tayo ngayon, tama po. Pero alam din po natin na kahit nabuhay po tayo, darating po sa atin, na tayo po ay mamamatay din po. At sabi po ng Biblia, but the dead know not anything, neither have they anymore a reward, for the memory of them is forgotten. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Sabi rin po sa Biblia na ang buhay po natin ay tulad lamang po ng isang singaw. For what is your life? Sabi po ng Biblia, ano ang iyong buhay? Sa James chapter 4 verse 14, buksan po natin, "Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away." Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Tiyak naman po talaga natin na hindi po natin alam kung anong mangyayari mamaya o bukas. Sabi nga po ng Biblia, kayo nga'y isang singaw. Ang buhay po natin ay tulad sa isang vapor o isang singaw na sa sandaling panahon, sabi ng Biblia, ay lumilitaw at pagdakay napapawi, vanisheth away. Ganun lamang po ang buhay po natin bilang tao na nabubuhay po dito sa mundong ito. Amen po. Nawa, yun po yung talagang maintindihan po natin, maunawaan po natin na darating po anumang sandali pagmula ngayon ang kamatayan sa atin. Kaya ang tanong nga po, kung sakali po ba darating sa iyo, nakakasiguro ka na po ba na kapag namatay ka, ikaw po ay sa langit pupunta? Pero kung tatanungin ka po, saan mo po gustong mapunta? Sa langit o sa impyerno? Dalawa lamang po ang patutunguhan ng tao kapag namatay po siya. Kung tinanggap niya po ang Panginoong Jesucristo
bilang tagapagligtas. Sinampalatayaan niya ang kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Sa langit po siya pupunta dahil ang kaligtasan po, ito po ay regalo na mula po mismo sa ating Diyos. Unang hakbang po na upang maligtas ayon po sa Biblia, una ay kilalanin po natin ang ating pangangailangan para sa kaligtasan. Kilalanin ang ating pangangailangan para sa kaligtasan. Sinasabi po sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kilalanin mo po na ikaw at ako, tayong lahat ay isang makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran at nangangailangan po ng biyaya at habag ng Diyos. Sabi po kasi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi po rito sa English, wages, plural po ito. May dalawang uri po kasi ng kamatayan. Ito po, una po ay physical na kamatayan. Ibig sabihin po kasi ng kamatayan, ito po ay pagkahiwalay. Sa physical na kamatayan po, ito po ay pagkahiwalay ng kaluluwa sa katawan. Ito po yung kaluluwa ang hihiwalay po sa katawan po natin. At yung kaluluwa naman po ay may walang hanggan pong patutunguhan, either sa langit o sa impyerno. May pangalawang uri po ng kamatayan, which is yung second death po, na sinasabi po ng Biblia sa Revelation chapter 21 verse 8, spiritual po na kamatayan. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan po yung ibig sabihin po sa Romans chapter 6 verse 23 na wages of sin is death. May pangalawa po pong kamatayan na ayon po sa Biblia. At yan po mga bagay na yan, na isulat po yan. Yan po yung mga uri ng kasalanan ng tao. Sabi po dito, at sa lahat na mga sinungaling. We all know na lahat po tayo dito sa mundong ito, no, hindi po natin maitatanggi na tayo po ay nakagawa na ng kasinungalingan, maaaring kanina, kahapon, o nitong mga nakaraan, o sa past life po natin, tayo po ay nakapagsinungaling na po. At ang sabi ng Biblia, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy. Apoy po, ang impyerno po, may apoy po roon, nagniningas po yun, at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito po ang bad news, ito po ang masamang balita na dahil sa tayo po ay makasalanan, tayo po ay karapat-dapat na mapunta sa impyernong lugar. Ngunit ang Diyos po, hindi niya ibig na ang tao po ay mapunta sa impyerno. Kaya gumawa po ng paraan ang Diyos, ng remedy, ng lunas, ng way ang Panginoon upang hindi po tayo mapunta doon sa impyernong lugar. Sa kabila po ng na tayo po ay makasalanan, sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa. Sa mula po na naunawaan nating lahat na tayo mga makasalanan pa.
Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Christ died for us. Maniwala po tayo kay Jesucristo. Yun po yung pangalawang point po natin. Maniwala tayo kay Jesucristo bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin po natin siya. Sinasabi po sa John chapter 3 verse 16, ito po ang magandang balita, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya. Sabihin po, kahit sino ka pa po, anuman po yung relihiyon mo, anuman po yung pagkatao mo, kahit sino ka pa po, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, kanina po, sa bugtong na anak ng Diyos, kay Jesus Christ po, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ po naparito sa mundong ito para iligtas po ang mga makasalanan. Sabi po ng Biblia, "Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Alalahanin po natin yan, mga kapatid, na nakikinig po ngayon. Ilagay po natin ang ating pananampalataya sa finished work of the Lord Jesus Christ. Siya po ay ipinako sa krus, namatay, inilibing at muli po siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon po sa mga kasulatan. Ilagay lamang po natin ang ating pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala lamang kay Jesucristo sa Kanyang sakripisyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Binayaran niya po ang kabayaran sa atin pong mga kasalanan, which is yung hindi pa po natin nakikita sa ngayon, yung impyerno. Pero yun po talaga ang ginawa ng Panginoon upang hindi po tayo mapunta sa impyerno. Binayaran niya na po, tinapos niya na po, dahil alam ng Diyos ang mangyayari po sa atin kapag namatay po tayo. Alam po ng Diyos ang hinaharap. Kaya nga po, hinaharap po ng Panginoon. Binayaran niya po ang iyo, ang akin, at ang lahat ng kasalanan ng tao upang ang tao po ay hindi po magdanas ng kaparusahan sa impyerno. Yan ay kung sasampalataya lamang po ang tao. Pangatlo po, aminin natin ang ating mga kasalanan at magsisi na ngayon. Ipagtapat po natin sa Diyos ang ating mga kasalanan at magsisi po tayo. Na ang ibig sabihin po ng pagsisisi, ito po ay talikuran ng iyong mga makasalanang gawain o mga makasalanang paraan at bumaling na po tayo ngayon sa Diyos. Ituon po natin ang ating buhay, ituon po natin ang ating sarili sa Diyos. Tinitiyak po sa atin ng 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Pangapat po, tanggapin po natin ang regalo o yung gift ng Diyos na kaligtasan para sa atin. Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Kung mapapansin po natin, meron pong kasunod yun. "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at totoo po ang kamatayan, at nakakita na nga po tayo niyan, at maaaring maranasan din po talaga natin yan. Tiyak po, bata, matanda, tiyak po na mamamatay po talaga because of ang dahilan ay kasalanan. At nag-e-exist po ang kasalanan at nag-e-exist din po sa panahon natin, sa generation, every generation, yung kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Meron po talagang regalo ang Diyos. Tanggapin po natin yung regalo ng Diyos
kaligtasan po. Sabi po kasi ng Biblia, sa John 14 verse 6, ito po ang sabi ng Biblia, John chapter 14 verse 6, buksan niyo po ang po mga Biblia. John 14 verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At mababasa po natin sa verse 5, ito po, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Nagtanong-anong po si Thomas kay Panginoon Jesus, at sinagot po siya sa verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, which is sa langit po, sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan po ang sabi ng Biblia. At sabi po ng Biblia sa verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Sabi po mismo ng ating Panginoong Jesus, Jesus Christ, huwag magulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo kanino po? Sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Yan po ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. At karapat dapat lamang po na paniwalaan po natin ang ginawa po ng Panginoon para sa kaligtasan po natin. At kailangan lamang po natin na tanggapin po natin ang gift ng Diyos na kaligtasan. Ipinaliliwanag po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa, upang ang sino man ay mayabang. Maaari po kasi tayong magmayabang kapag sa gawa po tayo o sa sarili po nating pagsisikap. Ang kaligtasan po, ito po ay isang regalo galing mismo sa Diyos na natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, hindi po sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa o sariling mga pagsisikap. Panglima po, tumawag sa pangalan ng Panginoon ngayon. Tinitiyak po sa atin ng Romans chapter 10 verse 13, sabi po ng Biblia, sapagkat ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tumawag na po tayo ngayon kay Panginoong Jesucristo before it's too late. Aga pa po mahuli sa atin ng lahat, dahil anytime, any moment, maaari po talaga tayong mamatay. Aminin po natin siya bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin po natin, paniwalaan po natin, at anyayahan po natin siya, si Jesus Christ po ang Panginoong Jesucristo, sa ating buhay upang tayo po ay makatanggap ng kaligtasan, upang tayo po ay maligtas. I-reveal na nga po niya sa kanyang salita, sa kanya po mismo nanggaling, sa kanya po mismong bibig, nagsabi po siya, John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Siya lamang po tanging way for us to go to heaven. Believer's prayer po. Romans 10 verse 9 to 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid
at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Meron po ako ditong example prayer that you can pray, praying by faith. Let us call upon God now in prayer po. Tumawag po tayo sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. At sabi nga po sa Jeremiah chapter 33 verse 3, inutusan po tayo ng Diyos na tumawag po tayo sa Kanya at tinitiyak po ng Diyos na siya po ay sasagot po sa atin. Ito po ang sabi ng Biblia, "Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not." Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalang. Ganun po tayo inutusan ng Diyos. Tayo po ay manalangin na po. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Kahit saan ka man po naroroon, pwede ka pong manalangin. Magbigay po tayo ng time sa Panginoon. At ang panalangin po, ito po ay ipag-usap personally, individually sa Panginoon. At simulan po natin manalangin. Sabihin po natin ngayon sa Panginoon, Amen po. Pikit po natin, mata po natin, mga mata po natin, at iyo po ang ating ulo. Manalangin na po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, sunod ka po sa prayer, kapatid. Ito po ay gabay po na panalangin. By faith po, ikaw po ay makipag-usap po sa Panginoon ngayon. Dakilang Diyos, kahabagan mo po ako na isang makasalanan, alipin ng kasalanan, mapapahamak po sa kamay ng dyablo. O Diyos, kahabagan mo po ako, patawarin mo po ako, tinatanggap ko si Jesus bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas, ang dakilang tagapagpalaya ng kaluluwa ko. Naniniwala po akong siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay para sa akin bilang aking tagapagligtas. Ipagkaloob mo po sa akin ang buhay na walang hanggan at iligtas po ang aking kaluluwa mula sa kapahamakan sa impyernong lugar. O Diyos, maraming salamat po sa regalo ng buhay na walang hanggan at sa kalayaan ng aking kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Congratulations po kung ikaw po ay nanalangin na may pananampalataya, totoong pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. I will congratulate you po. Nawa, na-bless po tayong lahat sa salita ng Diyos, sa Word of God, sa mensahe po ng kaligtasan ng ating kaluluwa. At sa pamamagitan lamang po ng magandang balita, maaari pong maranasan ng tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus ang pagbabago po ng buhay na kaloob ng kaligtasan na sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo. Yakapin mo lamang po ang pag-ibig ng Diyos. Yakapin mo din po patuloy ang biyaya ng Diyos at yakapin mo po ang habag, awa ng Diyos sa iyo, sa akin at sa lahat po. At magsimula po tayo ng isang bagong buhay na kasama na po ang Diyos bilang isang tao na makasalanan, na pinatawad at dinubos at naging anak na ng Diyos. Sabi po kasi sa John 1:12, tinitiyak po ng Diyos na ikaw po talaga ay anak na niya. Tatapwat, lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Pag sinabi po dito, lahat, wala pong exemption, wala pong pili. Gusto po ng Diyos, lahat po. Ano man religion mo, ano man pagkatao mo, o sino ka man po, bata matanda, ay pinagkalooban niya sila ng kapamahalaan. Ibig sabihin po, power sa English po, maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Sabi rin po sa
Romans chapter 8 verse 1, tinitiyak din po ng Diyos, conclusion po, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yun nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo, na lumalakad, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Spiritu. Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan po yung katiyakan na naligtas po tayo at ito po yung bunga, ito po yung resulta na nilikhaan po tayo ng Diyos, ni Jesus Christ, ng puso, no, na mapaggawa na po ng mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan po dapat po yung lakaran po natin bilang mga anak na po tayo ng ating Panginoon. At sabi po ng Biblia, dadating naman talaga sa atin yung kamatayan. Pero ang kagandahan lang po, sabi po sa Psalms chapter 116 verse 15, precious in the sight of the Lord. Kanino pong paningin? Sa paningin ng Panginoon, ng Diyos po. Sa paningin po ng Diyos is the death of His saints. Saints po, kasi marami pong tumanggap po sa Panginoon. Biyaya lamang po ito ng Panginoon na isa ka po sa nakatanggap ng kaligtasan. At sabi ng Biblia, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Tatapusin ko na lamang po sa last verse, 1 John chapter 5 verse 13. Ito po, ngayon, nalaman mo po na ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. At ito po, ang sabi po ng Biblia sa 1 John chapter 5 verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Nawa, natiyak mo na po, nalaman mo na po na ikaw po ngayon ay mayroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan po na yun ay buhay sa piling ng Diyos sa langit. Sabihin, kasama mo na po ang Panginoon na natitiyak mo po na sa langit ka po talaga buhay. Dahil ang Diyos po ay nangako ng buhay na walang hanggan. Sa Titus 1 nga po, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Yun po, no, mga kapatid, magandang araw pong muli. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa muling pag-aaral po, mag-ingat po kayo palagi. God bless us all po sa bawat isa. To God all be the glory. Sa Diyos lamang po ang kapurihan. Amen po. Maraming salamat po. Amen.